Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. At nais ko lang pong mag-share sa inyo ng isang mensahe sa inyong pong nakikita dyan sa isang halimbawa na tayo po ay niligtas o niligtas tayo ni Jesus. Niligtas tayo forever o magpakailanman. At you're forgiven forever, you're holy forever, and you're held o ginamot tayo sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at pinagpala. Isa-isahin po natin yan at alamin po natin yan sa nakasulat sa Biblia. O paano ba tayo pinatawad forever? At yan po ay mababasa po natin sa mga sulat ng Hebreo. Puntahan po natin ang mga pahayag na ito para po malaman natin na tayo ay nasa tunay na pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko po dito pinagmamalaki ang aking sarili, kundi ang sinasabi po ng kasulatan. Kaya nga po natin babasahin ito para malaman po natin ang katotohanan na kung bakit tayo iniligtas magpakailanman. At ito ibasahin po natin sa Hebreo 9:12. Hawakan po niyo ang Hebreo 9:12. Ano bang sinasabi sa Hebreo 9:12? Panghawakan po natin to mga kapatid kasi tayo po ay mananampalataya ni Kristo. Kung sino man ang hindi nananampalataya kay Kristo ay hindi siya alipin ni Kristo o hindi siya mananampalataya ni Kristo. Kaya ito pong pag-aaral na ito ay para po natin maintindihan ang sinasabi ng mga kasulatan. Pakinggan po at basahin po natin, intindihin po natin yan. Hebreo 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Ibig sabihin, hindi kulang. Sapat di ba? Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Kasi nung panahon po nang wala pa ang New Testament o ang bagong kasunduan ng Diyos, ay para po patawarin mga tao ng kasalanan, kailangan po nila maghandog ng tupa o mag-alay ng dugo para sila po ay mapatawad. Pero ngayon po, si Kristo po ang inihandog at inialay niya ang kanyang banal na dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Yan po yung redemption, pagpapatawad ng walang hanggan. Kung bibigyan, papalitan po ninyo yan sa ibang salin, pang walang hanggang kaligtasan po yan. Kaya ang sinasabi doon kanina, save forever. Kaya kung alam mo ito kapatid, kaibigan, panghawakan mo ito dahil ang Biblia po ang nagsasabi na tayo ay pinatawad. Pero ito ay kung ikaw ay nananampalataya at nakipag-isa kay Kristo, kung isa ka ng bagong nilalang. Tandaan po natin yon. Depende po yan sa faith o sa pananampalataya ng tao na ikaw ay magiging banal magpakailanman o pinatawad magpakailanman. Napakalinaw po niyan. Basahin po ninyong mabuti at isaliksik ninyo sa inyong isipan upang hindi po tayo madaya ng mga mananampalataya dito sa ating daigdig, kasi marami po ang lumalabas na tagapagturo ng kautusan na iba't iba ang pamamaraan. Pero ako po hindi. Kailangan po natin intindihin ito sinasabi ng Bible, dahil ang itinataas ko po dito ay si Kristo. Hindi po ang aking relihiyon, hindi po aking karunungan, hindi po ang aking simbahan, kundi si Jesus lang. Ang simbahan po ay instrumento lang ng Diyos. Ako instrumento ng Diyos at ang mga pastor na kinabibilangan ko ay instrumento din. Kaya kami po ay mapalad at pinagpala ng Diyos. At basahin rin po natin ang sinasabi sa John 2:2 o John 3:5. John 3:5 muna tayo. Ano ba ang sinasabi dito? 1 John 3:5. Sisayin po natin yung mga nalalaman ninyo na parito si Kristo upang alisin o pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Isipin mo po yung taong walang kasalanan, tinanggal niya yung ating mga kasalanan. Ganun po katindi yung ginawa ni Kristo, tapos sasabihin natin hindi si Kristo ang tagapagligtas. Kaya kapatid, panghawakan mo ito. Ano pa ang sinabi sa John 2:2? 1 John 2:2. Ganito naman po ang sinasabi. Unawain po natin ito mga kapatid, kasi nandito po tayo sa gospel na katotohanan. Ayan po, intindihin mo natin yan. Si Kristo ang handog ng ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ibig sabihin siya ang kabayaran. Hindi lamang ng ating mga kasalanan o hindi lang yung mga nananampalataya, kundi maging
ang kasalanan ng lahat ng tao. Ngayon, nalaman mo na ganito na pala ang pagliligtas ng tao, lahat ng tao pala ay pinatawad, at nalaman mo ito, magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan? Kung alam mong iniligtas ka na, alam mo po ang pupuntahan ng isang tao na walang alam sa kasulatan? Hindi po niya alam, wala po siyang pag-asa dito sa mundo, kundi dito lamang sa mundo. Dahil meron po tayong muling pagkabuhay at muling bayan o bagong mundo, bagong darating na mundo. Kaya pag ang tao namatay, meron siyang pupuntahan, patutunguhan kung buhay na walang hanggan ba o kamatayang walang hanggan. Kaya ko po ito pinapahayag para po tayo ay maging malapit sa Panginoong Jesucristo, dahil si Jesucristo po ang ginamit ng Diyos na karunungan at kaligtasan para sa kapagpapatawad ng lahat ng tao. Napakalinaw po dyan, sinabi na po na yan ng Bible. At yan po ay isang apostol ni Kristo, dahil nakita nila, namasdan at nahawakan nila ang isang isang nagkatawang taong Diyos. Isipin niyo po mabuti yun. Kaya nga pagbabalikan mo sa John 1:1, tingnan mo, balikan po natin ang John 1:1 ha, para po mas natin malinawan natin. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa nasa simula pa ay siya ang salitang nagbibigay ng buhay, si Kristo yan. Siya ay ang aming narinig, nakita, napagmasdan at nahawakan. Sipin niyo po mabuti yun. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatututuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin ito nga namin sa inyo ang mga nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Isipin niyo po mabuti yun. Ganyan po kaganda yung kanyang mensahe para kay Kristo. Ngayon, kung hindi mo ito alam kapatid at naliligaw ka ng landas tungkol sa pananampalataya, ang lagi po niyong paghahawakan ay ang salita ng Diyos. Ang Bible po nasa cellphone na, binabasa na natin pero hindi pa natin nauunawaan. Kaya nga po mayroong taong binigyan ng wisdom para ipangaral ang mabuting balita. Dahil ang mabuting balita ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yun sinasabi. Basahin naman po natin ang sinabi ng Kolosas. Ganito po ang sinasabi ng Kolosas para lahat po natin maintindihan ito. Kolosas 1:13. Ganyan po, basta na po. Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito kasing kadiliman, si Satanas to. At inilipat tayo sa kare ng kanyang minamahal na anak, kay Jesus Christ. Ganyan po kadakila yung ating kaligtasan, na pinalaya tayo at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isipin niyo po mabuti yan. Yan 14:30 na yan, na nagpalaya. Pinalaya dahil tayo po ay nasasakop dati ng kautusan, mga tradisyon ng mundo. Pero si Kristo po ang nagtupad lahat. Kaya yung mga tradisyon na nakikita natin sa mundo, yung mga haka-haka lang ng tao, hindi po totoo yan. Si Kristo po lahat ang gumawa ng tunay na pagliligtas at tunay na church. Sino ba ang tunay na church o simbahan? Sino ba ang tunay na punong pari? Si Kristo pa rin po. Wala pong makakapagmalaki kay Kristo, dahil kay Kristo po lahat nagmula ang buhay. John 11:25-26, diba? Siya ang muling pagkabuhay, siya ang bumubuhay ng patay. Kaya mga kapatid, panghawakan po ninyan. At basahin pa rin po natin yung Kolosas 2:13. Ano pa po ito? Lahat po natin yan basahin. Tungkol ito sa kautusan. Ayan po. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, patay tayo dahil nagkasala ang ating unang mga magulang. Ngunit kung nauunawaan mo na ang salita ng Diyos, ayan, napakalinaw po. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan. Dahil itong kautusan ay para sa Hudyo po yan, hindi po yan para sa mga hintil. Kaya sinabi niya na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, binuhay po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dati po tayong patay sa kasalanan, ngayon binuhay tayo dahil pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ganyan po ang kagandahang loob ng Diyos. Grabe po, di ba? Kung babasahin pa yan, napakaharami pa po niyang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Kahit yan lang mga ilang verse ay matibay na ibindin siya na po yan para tayo ay pinatawad na yun. Pinawalang bisa niya ang lahat ng naisulat ng alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan ng kaugnay nito. Pinawi o tinanggal niya
ang lahat ng ito upang ipako siya sa krus. Ang tindi po, di ba? Basahin po natin ang Efeso naman. Iba't ibang verse ang basahin natin. Hindi po yan hindi po yan talon-talon verse. Yan po ay mga tungkol sa kaligtasan natin. Lahat po ito ay para sa ating kaligtasan. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob. Ganyan kadakila ang kanyang kagandahan loob o pag-ibig sa atin. Kaya mga kababayan, mga kapatid, panghawakan po natin ang kaligtasan na ito. Kayong mga naniniwala kay Kristo, pinagpala kayo. Dahil hindi kayo mapapahamak sa impyerno. Dahil marami pong tao ang namumuhay lamang dito sa mundo na walang relasyon sa Diyos. May relasyon sila sa Diyos, pero hindi nila alam kung paano sila may liligtas, paano sila mabubuhay muli, dahil ang pag-asa nila dito sa mundo lang. Kaya sila nagsisikap, nagpapayaman, nagiging sakim, nagiging mayabang, nagiging mapagmataas, nagiging maramot, dahil nasa mundo lang ang kanilang kaisipan, wala sa Diyos. Kilala nila ang Diyos pero hindi na katulad ng mga naniniwala o nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng nag-aaral ng salita ng Diyos at napakahalaga po ng nag-a-attend sa simbahan para maintindihan mo kung ano ang pinapaliwanag ng mga pastor, ng mga pare, o ng anumang mga tagapagturo. Dahil kung ang tinuturo nila ay wala sa Bible, nakakalungkot po. Kaya lagi po nating isipin, babase po tayo lahat palagi sa Bible, sa salita ng Diyos. Dahil ito po ang ginamit ng Diyos, nakaparaanan niya, para malaman natin ang pagliligtas ng Panginoon. At puntahan naman po natin yung pinagaling. Di ba ito yung pinagaling kay Pedro po ito? Sinabi po ito kay Pedro. Basahin nga natin ito kay Pedro. 2:24. Sabi po niyan, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na. Ibig sabihin, pinagaling na. Hindi ibig sabihin, papagalingin pa lang. Pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kaya kung ang isang tao naniniwala na wala siyang sakit, alam mo, may nararamdaman, sakit ng tiyan ko, may cancer ako, maniwala ka kay Kristo na ikaw ay pinagaling na. Unti-unti niyang lulukutin niyang cancer mo. Basta yung taimtim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, isurrender mo sa Kanya lahat kung hindi mo kaya ang nararamdaman mo. Dahil kay Kristo ang lahat ng kagalingan. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Tandaan po natin yun. At mababasa pa rin po natin yan sa Isaiah 53:5. Hindi pa si Kristo ipinanganak, ipinangako na yan. Basahin po natin, Old Testament pa, para mas matibay. Dito po, patunayan ko lang po sa inyo. Sa Isaiah 53:5, sinabi na rin yan. Hindi pa si Kristo pinapanganak, ay ipinahayag na yan. Ayan po. Lahat natin isa-isahin. Hindi sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan sa ating mga tao. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Dahil ang tao talagang ubod ng sama. Siya ay binugbog dahil sa kasamaan. Isipin niyo po yun. Tayo dapat yung parurusahan dahil tayo yung mga kasalanan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Diba? Ang sakit. Kaya kung isang tao na iniisip nila na ang kaligtasan ay sa mabubuti nating gawa, hindi po. Pagtitiwala lang sa kanya. Yang mabubuting gawa na yan ay bunga lang po ng ating pananampalataya yan, mga kapatid. Dahil ang full grace ay ang pananampalataya. Yung pinaniwalaan mo si Kristo na siya ay namatay para sa iyo. Iniligtas ka forever, pinagaling ka forever, ginawa kang banal forever. Yan po yun. Ginawa kang holy forever. Ngayon po, basahin naman po natin ang sinasabi ng unang Korinto 1:13. Ano ba ang sinasabi po dito? Unang Korinto 1:13. Kaya po tayo mga kapatid ay lagi po natin pag-isipan ng mga bagay na mabuti. Ayan po, basahin po natin yan. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus.
Sa Kanya daw nagmula ang ating buhay. Kanino ba magmumula ang buhay? Di ba? Sa Diyos. Si Kristo po kasi kiniklaim ng iba na tao lang. Nagkatawang tao lang po siya. Hindi siya ibig sabihin na literal na tao. May tao po bang lumalakad sa tubig? May tao po bang nagpapatigil ng bagyo? Wala po. May tao po bang nagpapalayas ng sobrang daming mga demonyo sa katawan ng tao? Wala po. Meron po dyan mga nagpapanggap lang. Maraming tao nagpapanggap. Dahil ang pagtanggal po ng mga espiritu sa buhay ng isang tao, kailangan tanggapin mo si Kristo. At ipanalangin mo sa Ama na siya ay magtiwala. Sa pamagitan ng tayo, tinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Isipin mo, ginawa kang banal po. Kaya kung ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang banal. Forever na yan. Matuwid, forever. Iniligtas forever. Di ba po? Ngayon, basahin naman po natin ang sinasabi ng Galatia 3:9. Ano ba yung sabi ng Galatia 3:9? Kasi ito ay pinagpala at pinaburan po tayo ng Diyos. Saka po yung 3, sabi po niya, sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya't siya ay pinagpala at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig, nananampalataya o naniniwala sa Diyos. Yan po ang mga taong naniniwala. Katulad ko po. Hindi ko po inaasahan aabot ako sa ganitong sitwasyon, pero mapalad ang mga taong kumikilala sa Diyos. Basahin po natin ito sa last verse na ating babasahin sa Roma. Ano po ba ang sinasabi ng Roma 3? Ito po, basahin natin ito isa-isa. At dito po tayo magtatapos. Kasi na po at medyo mahaba ang aking pagsisermon. Dito po tayo magsimula sa tayo ay makasalanan. 22 na po natin umpisahan, basahin po natin at hindi na po natin masyadong i-translate. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanyang, maging hintil man ay maging Hudyo man o hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang tao naging matuwid. Apostol ka man, propeta ka man, wala po. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinangwalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Nung unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagagawa ng mga tao. Di ba? Yung panahon po ni Moises, Abraham, di ba? Magulo. Puro away, patayan, bugbugan, rape, kung ano-ano, kahalayan. Napakadami pong pangyayari na ganyan sa nakaraang mga taon. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya kung isang tao hindi nananampalataya, kawawa po. Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala, di ba? Bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Yan po ang full grace. Kung gayon, malinaw na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos mismo, ang Diyos by Diyos lamang ng mga Hudyo, hindi ba't din siya ay hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Tayo? Oo, siya ay Diyos din ng mga hintil, sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya tatanggapin ang Hudyo at mga hintil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pinawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi. Sa halip, pinagtibay pa namin ito. Ang pananampalataya po kasi ay pagtitiwala sa Diyos. Hebreo 11:1. Iba po ang pagsunod sa kautusan, dahil ito po ang pagsunod sa kautusan ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos. So, tanggalin po ninyo yung pananampalataya at sumunod kayo sa kautusan. Ibig sabihin yung pananampalataya kasi sa Diyos yan eh. Halimbawa, hindi po kayo naniniwala sa Diyos, pero sumusunod kayo sa kautusan. Anong silbi po ng inyong pagsunod kung hindi naman kayo naniniwala sa Diyos? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Kaya yung bunga ng pananampalataya ay napakadaming mabubuting gawa.
Kaya kapatid, kaibigan, maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos ng wisdom at pag-uunawa sa ating mga binasa. You are saved forever. You are forgiven forever. You are holy forever. You are held forever. You are blessed forever. Kaya mga kapatid, maraming salamat at sumainyo nawa ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat.